guys, magandang araw. So, focus tayo dito sa reading ni Pigafetta. Sa reading ni Pigafetta, ito yung sinasabi ko sa inyo. Isa to sa mahalagang parte ng buhay natin bilang isang Pilipino, mamamayang Pilipino, dahil ito yung nagpakita ng ano ba yung naging reaksyon ng ating mga ninuno, partikular na sa pagkakaroon ng pagkakadaupang palad sa mga tao mula sa Europa. Si Antonio Pigafetta, yung manunulat na kasama ni Magellan sa kanyang voyage. So, paano to naging importante? Napaka-importante niya dahil 333 taon tayong nasa pailalim ng Spanya at ito yung pananaw ng mga banyaga patungkol sa ating mga ninuno. So, pag-usapan muna natin yung author. No? Ang author na pinag-usapan natin is the Italian writer. Yung Italian writer na binibigyan natin dito ay si Mr. Antonio Pigafetta. Italian writer, why? Well, this is a Spanish pangalan nito, mission or exploration. However, ito yung nagpapakita ng mas malalim na idea na kumuha ng iba't ibang expert, yung mga Espanyol, para sa kanilang ginawang paglalayag. And take note, they have a few candidates wherein itong mga candidates na to ay mga brave men and women. Rather, brave men na mga sumama sa kanila. Bakit brave men? Si Antonio Pigafetta ay isa sa mga writer na suntok sa buwan na sumama. Bakit? Isa itong expedition na alam ng mga Europeo na halos kakaunti or slim yung chance na bumalik sila, makabalik, mag-survive, or mabuhay sila. Why? People in European countries tends to believe that we have we have a very particular world na hindi masyadong bilog at naniniwala siyang flat yung earth. Flat in a sense na diretso lang yung mundo, kwadrado, pag nahulog ka sa magkabilang panig, mamamatay ka, kakainin ka ng mga halimaw, etc. So, isang unusual iting ito na sumama dahil si Antonio Pigafetta ay kasama accordingly sa mga pinakamatatapang na nilalang na sumama sa ekspedisyon ni Magellan. So si Antonio Pigafetta, you may say it na siya yung isa sa mga unang media men na sumama para kung sa media, magte-televise or magkukuha ng data, magpe-present ng data, or magbo-broadcast ng data. Si Antonio Pigafetta, dahil wala pa namang video nor data, yung kanyang diary o kanyang excerpts or kanyang memoir na ginawa ay nag-reflect nung kung ano yung biyahe nila at kung anong meron sila during the time. Remember, Italian sila, mamaya importante yung mga Italiano. So, kanino ba siya under? Simula nung nagpa-commission siya, under na siya ni Fernando Magallanes o Ferdinand Magellan. So Ferdinand Magellan, hindi rin siya Espanyol, isa rin siyang European na nakastay, naninirahan sa Europa at kasalukuyan ng panahon na ito ay may malaking proyekto siyang gustong gamitan, gustong gawin. If I'm not mistaken, si Ferdinand Magellan ay kinalaban yung pamunuan ni Prince Henry. Si Prince Henry ang prinsipe na pangunahing namumuno sa Portugal. At magkaiba sila ng idea, nagkaroon sila ng pagdadaupang palad, pero natapos yun dahil sa matindi nila magkaibang idea. Ang idea kasi ni Prince Henry, ang moniker ni Prince Henry ay Prince Henry IV ay yung The Navigator. Siya yung nag-imbento ng navigation school, particularly sa Portugal, particularly sa buong Europa, kung paano ba mag-navigate, paano ba tayo magbabaybay ng karagatan na safe and sound papunta sa mga target prospects natin puntahan gamit ang dagat. Mamaya babalikan natin siya ng konti. Si Magellan, very different yung gusto niyang gawin. Si Prince Henry ng Portugal, itinakwil nila si Magellan kasi sobrang different ang feeling nila, kahibangan or insane yung gustong gawin ni Magellan regarding to dun sa pagkakaroon ng navigation papunta ng Asia galing Europe. So, pausapan natin, So, ito yung pinaka-importanteng bagay na gusto kong ninyo makita. Sa exploration, ang pinakamahalaga lang sa atin ay yung orange line at yung red line, Kung mapapansin nyo, bakit ko sinabing very practical, very conservative yung ginawa ng red line? Kung mapapansin nyo yung red line at yung red na estado dyan ay
yung tinatawag nating ito, yung red na to, yung red na bansa na yan, yung tinatawag nating Portugal. Yung Portugal and Spain, meron sila, yung Spain naman yung yellow. Yung Portugal and Spain ay may ginawang tawag dito, rivalry sa pamamagitan ng pagkakaroon ng matinding rivalry sa pagkakaroon ng matinding damdamin. Paano ba sila makaka-control ng mga bansa sa Asia? At bakit napaka-importante ng Asia? Mamaya malalaman niyo kung bakit. At ano ba yung pwede nilang gawin para mas makontrol pa yung mga bansa sa Asia? Kung mapapansin nyo, lahat ng mga bansa na to, Spain, Portugal, France, Netherlands, and England, ang goal lang naman talaga ay mapuntahan ng Asia. No? Mapuntahan ng Asia, kaya lang meron mga problems regarding to that. So, for example, bigyan ko example. Halimbawa, itong mga to, yung purple, Netherlands, yung green, England, no? Yan, kung mapapansin nyo, yung purple, Netherlands, yung green, England, and yung blue na France, ang kanilang mga napuntahan lang ay North America. Merong confusion. For example, ang tawag natin sa mga Native Americans, Native Americans, for example, sa America, North America, yung mga Native Americans ay American Indians. Why? Meron confusion, akala nila Asia na yon, mukha kasing mga Indiano yung mga tao, matangkad, matangos ang ilong, kayo manggi ang kulay or medyo darker skin. So medyo may confusion. Tandaan, ang goal nila puntahan ng Asia. Merong something yung Asia na gusto nila at very fascinated sila doon na gusto nila puntahan. Pero anyway, hindi natin pag-uusapan yung iba pang kulay. Ang pag-uusapan natin yung rivalry nung dalawang nauna dun sa mission na to, yung Spain at yung Portugal. Kung mapapansin nyo dito sa isang bagay na ito, yung Spain at Portugal ay literal na magkatabi based dun sa green line na ginawa natin. So, rival sila, may isa silang suliranin, puntahan yung Asia. However, ang pinakaunang naglayag ay yung Portugal. Kung mapapansin ninyo sa Portugal, ito yung binaybay nila, oh. Conservative yung ginawa nila. No? Makikita niyo yung blue line, yan yung binaybay nila. No? Conservative. When we say conservative, sabi ni Prince Henry, bilang navigator, simple lang, no? Maglayag tayo sa katabi or malapit sa lupa. Remember, no? Naniniwala sila na flat yung mundo. Paanong flat yung mundo? Naniniwala sila na ganito lang po yung mundo dati. No? Naniniwala sila na ganito lang yung mundo dati. Yan. Yan, parang ganyan. Ganyan lang yung mundo dati. No? Yan yung mundo, feeling nila pag lumagpas ka sa mga linyang yan. Medyo improper yung sulat ko dun sa Asia, tsaka sa Asia, Europa, tsaka dun sa etc. Pero you get the point. Flat yung mundo, pag sumobra ka dyan, mamamatay ka. So therefore, pinaka-practical na paglalayag yung ginawa kanina ng mga Portuguese, itong blue line na ito, yan, yung ginawa nila na yan. Hanggat may lupa, yung in-circle ko na yan, hanggat may lupa, doon tayo maglayag. At pinupuntahan nila, actually, proven and tested yung ginawa nila, no? Proven and tested in a sense na kung makikita nyo, nakabaybay sila ng malapit sa dagat, malapit sa lupa, yung dagat na binabaybay nila para hindi nga malaglag doon sa flat earth theory at para mapuntahan yung Asia. Bakit nga ba nila gustong puntahan yung Asia in the first place? Bakit ba napakalayo ng mga iniikot nila? Meron naman po sir na mas madali. Kung mapapansin niyo yung mas madali, ito, yung blue na to, yung line na blue na yan. Yan, sas ito pa, oh. Yan, oh, yung blue na yan. So, mapapansin niyo yung blue na yan, meron tayong dalawang mas madaling paraan. So, kung mapapansin niyo, yung blue line na yan, pwedeng lupa, pwedeng dagat, blah blah blah, in sense na may problema. If you know, pangalan na to, Italian Empire, yung Roman Empire, buhay pa kasi yung Roman Empire niyan. At yung blue line na yan, na ginuhitan ko ngayon lang, ay yan yung nagpapakita na yan yung control ng imperyo nila. Yan yung control nila. Lahat man ng dadaan dyan galing Europa at galing Asia, papasok sa lahat ng dadaanan yan, majority, ay kailangan magbayad ng buwis sa kanila. Drastically, pag nagbabayad ng buwis sa kanila, tumataas ang presyo at hindi ito kayang
solusyonan ng mga tao sa Europa. So ano bang ibig ko sabihin? Bakit ba mahalaga yung ginawang paglalayag nila Magellan? For example, they could circumnavigate the world. Kung mapapansin nyo, yung ginawang paglalayag nila Magellan dito sa bandang ito, mapapansin nyo ito, yung ginawang paglalayag ni Magellan, ayan, no? Yan. Yan buo na yan. Medyo fucked up lang yung drawing ko pero you get the point. Yang buong linya na yan, yung halos nakaikot. Hindi man nakasamang maglayag si Magellan ng buhay pero you get the point. Magellan actually speak the truth. No? You can circumnavigate the world. Kaya mong pumunta sa isang lugar with what? With opposite direction. Dahil bulog ang mundo. Or you can circumnavigate the world. So, bakit ba ganito yung naging idea nila? So, kung mapapansin nyo yung blue line kanina, no? Balik nga natin yung blue line. Yung blue line kanina, ito, yan, lupa, then tubig, papuntang Asia, no? And extend hanggang dito, hanggang dyan, sa China at India. Napaka-importante ng China at India. Bakit? Ang kumokontrol lang ng mga produktong pumapasok at dumalabas galing China, India, at Europa ay yung bansang Roma or yung Roman Empire, yung Italy. However, merong isang nakakagulat na ginawa yung Italy. Para wala siyang competition, magkaroon tayo ng monopolyo. When we say monopolyo, ako lang kumokontrol, ako lang nagbebenta. Yung mga katabi niyang bansa na natatangkang pumunta sa Asia, pinapatawan niya ng malaking buwis, tax, pagdaan sa mga teritoryo nila. Dahil doon, mapipilitan talaga yung mga bansa na kagaya ng Spain and Portugal na gumawa ng paraan. Humanap ng paraan, paano ba tayo makakapunta? Actually, ang nauna, Portugal, dahil Portugal yung nauna, no? Isa to sa mga pinakamalaking milestone sa Portugal na kaya palang marating yung Asia sa ibang pamamaraan. Dahil doon, nagkaroon na ng rival sa market yung Roman Empire, yung Italia. At dahil doon, nakita ng mga katabing bansa na posible, sumunod yung Spain. Sige, we have to do the unthinkable. Sinuportahan ito ng mga hari at reyna ng Spain, lalo na si Magellan na napaka-insane ng gusto niyang gawin at nagawa ni Magellan yung dapat niyang gawin. Pero ano pa yung bread and butter ng story? Bakit ba nila hinahanap gustong puntahan yung Asia, no? Gusto nilang puntahan yung Asia dahil sa mga pampalasa na meron ito, spices. Halos lahat ng modernong spices na meron sa buong mundo ay galing Asia. Bunga ng trade, bunga ng exploration. Sir, napakasimple lang nun, di ba yun pwedeng itanim? Hindi siya simple. No? Noong panahon na to, it's easier said than done. No? Mahirap kumuha ng paminta, mahirap kumuha ng cumin, mahirap kumuha ng turmeric, etc. Lahat yun mahirap kunin. At yung mga produkto na yun, particularly nasa Asia lang, particularly China and India, or yung hinahanap nilang lupang pangako, yung Spice Island, technically, ang gustong makuha ni Magellan ay yung home run, yung Spice Island. Yung Spice Island ay matatagpuan sa Indonesia. No? Kung di ako nagkakamali, no? Ang Spice Island ay may pangalang Molucas or Mulakas, no? Depende sa translation. So dahil dito, ang gusto talaga nilang hanapin ay yung Molucas, no? Na nasa Indonesia, isang isla na doon matatagpuan lahat ng variety ng spices, pampalasa. Teka, sir, bakit po ba napaka-big deal ng pampalasa? Remember, balikan lang natin ito. No? Bawal na palang bumalik. Sorry. Kung mapapansin nyo kanina yung larawan o litrato o yung mapa, karamihan ng bansa sa Europa ay nakakaranas ng 4 seasons. Particularly, karamihan ng bansa sa Europa ay nakakaranas ng winter. At ang mga pampalasang ito ay isang general na preservative material ng kanilang mga pagkain. Maliban sa pampalasa, pampasarap, preservative. That's why they need it. They badly want it. Maliban na lang doon sa mga extravagant na kailangan porcelana, silk, or anything. So, ito yung nagdadrive sa kanila para puntahan, hanapin yung Spice Island. Remember this one, ang goal ni Magellan yung home run, Spice Island. However, no, sa paghahanap niya ng Spice Island, no, binalikan ko lang Italy. Italy ngayon kumokontrol niyan dahil nga sila lang yung kumokontrol ng lupa at nung daan ng lupa at nung daanan ng daan ng lupa at daan ng
dagat papunta ng Asia, sila yung kumokontrol. However, kailangan gumawa ng mga katabing bansa ng drastic. Why? Imagine mo, halimbawa, binili ng Italia ang isang sibuyas. Papalasa yun. Binili niya sa China sa halagang piso. Pero makatarungan bang ibenta ito ng 50 pesos kada isang peraso? Yun eh. Dahil may monopolyo ka, may kakayanan kang gawin. Kaya natulak ito sa mga bansa kagaya ng Portugal at Spain at iba pa na magkaroon ng, technically, magkaroon ng paglalayag. Paano ba tayo makakapuntang Asia? And take note, Magellan is aiming for the home run. Hanapin sa opposite direction yung Spice Island. So, ngayon, isa sa malaking idea, dahil nga may rivalry tayo ng dalawang bansa, no? Kung mapapansin nyo, ito yung dalawang bansa, maliit lang sila sa mapa. Wait lang, burahin ko lang. No? Maliit lang sila sa mapa, pero kung mapapansin nyo, itong dalawang bansa na to, ay yung dalawang magkatabing bansa na yan, yung Spain sa Portugal, ay merong intervention na ginawa, no? Lalo-lalo na yung Santo Papa, yung tinatawag nating Treaty of Tordesillas. So, para magkaroon ng peaceful time or Pax Romana or peaceful time sa pagitan nitong dalawang bansa na to, para hindi sila magkakikita na magkaroon ng gera, nagkaroon ng idea. Here is the meaning of Treaty of Tordesillas. Kung makikita nyo tong linya na to sa gitna, yan ang ibig sabihin na lahat nung nasa linya na yan, kung mapapansin nyo, lahat nung nasa kaliwa, nung linya, kaliwa, when we say kaliwa, ito yun, no? Lahat na nasa kaliwa, ito, yung may green line, lahat nung nasa kaliwa ng ating mapa ay according to Treaty of Tordesillas, para di magkaroon ng clash, lahat yan pwedeng pagmay-arian ng Spain. And yung nasa kanan naman, lahat yan, lahat ng mga area na yan, as long as hindi pa nako-conquer, hindi pa nagiging teritoryo ng iba, ay dapat pagmamay-ari ng Portugal. Kaya alam, merong special number 1, no? Special number 1. Yung Brazil, na nandito, yan yun, Brazil, yung malaking ano na yan, yung malaking bansa na yan, yan. Yung Brazil na nandyan, naging pagmamayari ng Portugal. In order for Spain, na para magkaroon din ng almost katumbas nun, aksidenteng nakuha ng Spain yung Pilipinas. Para patay tayo. Sige, may sakop ka sa teritoryo ko, may sakop din ako sa teritoryo mo. So, that's it, no? Kumbaga, pinaglalaroan lang tayo ng mga European people. So, mapapansin nyo dito, bakit ba tayo mahalaga? O paano ba tayo naging mahalaga? Remember, spices yung mahalaga. At the same time, mahalaga rin tayo sa mga Espanyol kasi at mga Portuguese kasi ito talaga yung habol nilang market eh. Yan o, yung yellow na yan. India, the supercontinent of India and the supercontinent of China. Biggest market. Meron silang something na ma-offer na wala yung mga European. At the same time, meron din ma-offer yung mga European na wala yung mga Chinese at Indian na good for trading. It's all about economics. It's all about money-making processes. So, talo na tayo dito. So, one of the best part ng story ni Pigafetta ay yung nagbumabaybay na sila ng Pacific Ocean. So, isa sa malaking problema dun sa Pacific Ocean ay they encounter food problems. Sa food problems na to, karamihan kasi ng dala nila ay mga canned goods or sardines. Sa food problems na to, dahil sila din yung pangalan ng Pacific Ocean, bumabaybay sila sa dagat for weeks and months na, isa sa malaking bagay na kailangan nyo maintindihan dito ay yung pagkakaroon ng matinding problema sa logistics. Una, hindi nila na-anticipate na kahit pala nakalata yung bagay, pwede itong masira. Dahil yung sinaunang lata ay hindi talaga tin yung gamit, kundi bakal. No? At ang bakal ay prone sa corrosion. At yung corrosion, kahit na hindi siya nababasa dahil dumadaan kayo sa maalat na tubig or tubig dagat, tubig karagatan, etc., merong salinity sa hangin na dahilan kung bakit nagkaroon ng matinding taggutom sa kanila. However, biggest problem dun sa paglalayag nila, nasa ocean sila, no? Sabi nila, sige, dagat naman yan, madali tayo makakita ng pagkain. Yun yung problema. Yun yung maling akala. Akala nila makakakita sila agad ng pagkain, pero hindi pala. Kasi ang problema, nasa gitna sila ng Pacific Ocean, karamihan ng mga isda sa Pacific Ocean na pwede edible, na pwede nila makain, ay mga nasa gilid ng Pacific Ocean, malapit sa mga dalampasigan. At sa gitna nito ay yung mga predator na mga hayop kagaya ng pating at iba't iba pang hayop or laman dagat na nandun ng mga predator. So ngayon,
isa sa mga pinakamalaking bagay na nagkaroon sila ng karamdaman at nung nakarating na sila ng mga isla sa Pacific Ocean, they respectfully find a interpreter para maging guide nila. And then, isa sa malaking breakthrough sa kanila, nakarating sila sa mga isla ng Pilipinas, hindi lang na-disclose kung saang isla sila nakarating, pero ang una nilang nasaksihan na lugar ay yung lugar sa Mindanao, yung pinakamayamang lugar sa Pilipinas that time, yung pinakamayamang lugar ng ating mga ninuno is yung Butuan. Ngayon ay kasalukuyang Butuan City. However, hindi sila nakipagdaupang palad doon dahil sa prejudice na mga tao sa Butuan ay mga Muslim. No? Kung di tayo sinako ng mga Espanyol, technically, Islam yung magiging religion natin or Buddhist or anything. Ngayon, kung mapapansin mo, Muslim yung mga tao, bakit ganun? May prejudice or merong racial discrimination yung mga Espanyol sa mga Muslim. Bakit? Particularly dahil mayroong civil war sa Espanya sa pagitan ng Kristiyano at mga Muslim na tinalboy ng mga Kristiyano yung mga Muslim sa bansang Espanya. Kaya naman nagkaroon ng prejudice doon. Ayaw nila makipag-deal sa Muslim people na, well, hindi naman lahat ng Muslim people ay ganun. At maraming dahilan kung bakit ba nagkaroon ng civil war. Pero anyway, ganun na yung naging nangyari nila. And yet, dahil sa pride nila na ayaw nila humingi ng tulong, nagdesisyon si Magellan na si Pigafetta at lahat ng mga tao na kasama nila ay ilayo sa Butuan at maghanap ng isang lugar, isang isla na inhabited, walang tao, uninhabited na isla na walang tao na pwede magpahinga. At nangako si Magellan na magkakaroon ng rescue sa inyo. Ipinapangako ko. Kasi nanghihina na to eh. Well, magkaiba ng training. Magellan is a naval officer. And Pigafetta is an ordinary man who writes. So, it requires physical, psychological toughness para kayanin na makapag-isip ng mga importanteng bagay kahit na gutom, pagod, puyat, etc. At nanghihina ka na. Dahil doon, nanghihina na itong mga taong to, napilitan, iwan sila, Pigafetta, etc. sa isang isla para maghanap ng rescue. So kayo, pag naisip nyo rescue, siguro naisip nyo may helicopter, may bangka, malaking barko, may first aid, may pagkain, etc. Pero ito kasi yung rescue yung dumating na medyo hindi kinagusto ni Pigafetta. No? Yung rescue yung dumating ay rescue mula sa ating mga ninuno. At yung mga ninuno natin, ito particular, yung ating mga ninuno na mga leaders, yung nasa kaliwa, no, na naadornohan ng mga mayamang uri ng bato o mga mararangyang bato at pulseras or alahas. Nagpadala lang ng kanilang mga mamamayan na saan pa, pupunta sila, saan kayo? Puntahan namin kayo. Di ba yung expect mo kapag rescue, magkakaroon ng immediate na impact like may pagkain, tubig, etc. Pero yun nga, medyo prejudice sa kanila yung idea na yung idea kasi na dumating sa kanila, walang rescue na naganap kasi nakita lang nila itong mga naka-topless na men na ito, na puro tattoo, na parang mukhang barbaro sa pananaw ng mga Pigafetta, ay walang kahit anong dala. Kala ko ba Magellan rescue? Pero ito yung isa sa pinaka-importanteng bagay na kailangan niyo matutunan. Ang bagay na nagpa-rescue sa mga Espanyol ay yung nasa gitna. Ano yun? Yung buko, na isa sa mga abundant sa area natin ay isa palang uri ng rescue material. Ginamit ito ng ating mga ninuno para i-rescue yung mga dehydrated at yung mga nagugutom kasi truly, buko or coconut is a tree of life. Kung nauhaw ka, fresh water yan. Kung nagugutom ka, you can have the coconut meat. Kung gusto mo ng apoy, you can have the coconut, yung bao or shell etc. para kahit paano mag-survive ka. So, that's the thing, no? Sinalba ng ating mga ninuno, yung naghihingalang mga dayuhan. At dahil dito, nagkaroon ng savior material yung mga dayuhan. And yet, pagdating sa kanilang pamayanan, sinalubong sila ng ating mga ninuno and properly treated sila well, pinakain sila, binigyan ng mga abundant resources or material na meron sa lugar na yun. So dahil dito, nagkaroon ng deep relations and connections itong mga mamamayan natin. And Magellan and Pigafetta dito sa ating mga ninuno. Dahil doon, mas na-fuel yung pagkakakilala ni Pigafetta sa ating mga ninuno. Mas na-fuel na sila ay ibang sibilisasyon, sila ay ibang uri ng mga mamamayan na adorno ng tattoo. Describe, no? Mayaman, marangya, etc. Mapayapa, yun. Uma-agree
kay Bonifacio, uma-agree doon sa mga sinabi natin last time na ganito, malaya, marangya, maginhawa, etc. ang ating lipunan. However, come to think of it, one of the best things na nangyari para mabago at ma-alter yung history ay ito. So, they describe the Philippine society na polygamous, no? They describe the Philippine society or ating mga ninuno na polygamous at yun nga, merong sexual orgy na ginagawa dun sa kanilang every night na ship, no? So, isa sa mga importanteng bagay na naganap, although na-discussan natin to, ay yung kwento, no? Sa Pag-Efeta's point of view. Dahil isang milestone ito sa ating mga ninuno na is not gamitin dahil parang sabi ng ating mga ninuno, may utang na loob itong mga banyagang ito sa atin. That's why they created this. Yung blood compact, Pacto de Sangre or whatsoever. So, sa blood compact at Pacto de Sangre na to, naganap, at yun nga, reciprocate. So, nagawa namin yung gusto nyong gawin, mga dato at raha, kaya naman gawin niyo yung dapat natin gawin. So, nag-request sila Magellan at etc. na okay, magkakaroon tayo ng misa. Bilang ganti sa pagkakaroon ng misa, merong symbolic na ginawa. Remember this one, napaka-rare maghanda ng isang baboy ramo. Nag-request kasi. Yung mga Espanyol meron ba kayong baboy? Meron ba kayong pig? Meron ba kayong etc. So, itong mga ninuno natin, nagalugad ng kagubatan para maganap ng baboy ramo. So, napaka-rare nun sa panahon nito. Dahil doon, naganap ng baboy ramo at nagkaroon ng misa at ginanap yung actually first mass sa Limasawa. At dahil naganap yung first mass sa Limasawa, isa tong symbolic material na naganap para mas umigting yung relasyon ng mga Espanyol at ni Raho Mabon. Si Raho Mabon ay isang rahang makapangyarihan sa panahon niya, no, na nais kumontrol ng buong Visayan region, particularly Cebu. However, merong malaking tinik sa kanyang harapan, si Lapu-Lapu. So, nagkaroon ng blood compact, nagkaroon ng paghanda, nagkaroon ng piging, nagkaroon ng misa sa span of less than 1 week ng pagkakaibigan nila. At nagkaroon din ng pagbibinyag, nagkaroon din ng mga Christian names ito. So, baka mamaya iniisip nyo, tanga yung ating mga ninuno. Hindi sila tanga. Matalino sila. Nakita nila na advanced, nakita nila na may balute, may kanyon, may barel yung mga dayo na ito. So, parang gusto nilang isali itong mga dayo na ito sa isang more political feud na nagaganap sa mga ninuno natin sa pagitan ng Mactan at ng Limasawa. So, isang bagay yung sure. Hindi tanga yung mga ninuno mo, gusto nilang gamitin yung mga banyagang bagong dating to test their brotherhood with them. Remember? Blood compact. So, dito sa idea after ng misa, isang malaking bagay yung magaganap. Sinabi ni Raho Mabon na, Magellan, pwede mo ba kaming tulungan? May suliranin kami, gusto namin kunin yung Mactan. Then Magellan boastfully answers, sige, tutulungan kita. Sa pagtulong ni Magellan, they survey the area, pinuntahan nila yung area, inikutan nila ng barko yung area para intimidate si Lapu-Lapu, etc., 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 etc. Then, na-intimidate na nila, plinano nila, konti lang pala yung tao dito, pwede natin i-take to by force kasi mukhang matigas yung ulo ni Lapu-Lapu. So, dito, naganap yung Battle of Mactan. Sa Battle of Mactan, 1521, isa sa pinaka-importanteng kaganapan di lang sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. Nakita kasi nila na ni Magellan, based doon sa boastfulness niya over complacency, confidence, no? Nakita niya na, okay, madali silang talunin, inferior sila, konti lang yung tao nila. Yung Lapu-Lapu, mukhang di naman ganun kalakas yung puwersa niya. So, si Magellan, after ng surveillance, ay nagtanong siya, sige, sugurin na namin. Sabi ni Raho Mabon, simple lang, no? Guys, gusto niyo ba tulungan namin kayo? Siyempre, ma-pride tong si Lolo mo, ayaw magpatulong at ayaw niyang maantala yung kanyang pag-atake. Sige, wag na kayong tumulong kasi marami na kami napagtagumpay labanan, sabi ni Magellan, kaya na namin to. So, dumating yung event na nangyari na Battle of Mactan. At alam niyo na yung nangyari, namatay si Lapu-Lapu. Bakit ba namatay si Lapu-Lapu? Alam niyo yung Kuyog system? Pag sinabing Kuyog system, pinakita lang, strategist kasi si Lapu-Lapu. Pinakita lang ni Lapu-Lapu na may ilang tao doon sa dalampasigan para freely maakit itong mga Espanyol na sumugod. Sumugod yung mga Espanyol
At pagsugod ng mga Espanyol, akala nila matatalo nila yung kalaban kasi maatras na eh. At sila napatapak na sa nilang pasigan. Kumbaga, naaamoy na ng mga Espanyol yung victory or anything. However, dahil nga matalino rin ito, si Lapu-Lapu, nagkaroon ng kuyog system. Ano yung kuyog system? Tinawag niya lahat ng kamag-anakan na pwedeng tumulong sa Battle of Mactan para depensahan ito dahil hindi sila kailanman tatanggap sa pamumuno ni Raho Mabon para pamunuan ng Cebu. Remember, Cebu o Sugbu that time ay pinakamalaking area ng trading, pinakamayamang area or trading for development sa buong Visayas region. So, kinuyog sila. Apparently, ang ratio, 1 Spanish to 10 native soldiers natin. Kumbaga, kung merong 100 Espanyol, merong 10 na kalaban yung mga Espanyol. So, by numbers itself, strength in numbers, natalo si Magellan. At si Raho Mabon, tataka kayo, kala ko po ba sana magkapatid sila? Hindi niya po tinulungan si Magellan. Warrior kasi sila pareho at alam niya na kapag hindi tumingi ng tulong, wag tulungan kasi mamamatay yung pride, mawawala yung pride ng isang mandirigma, kaya na-respect niya hindi tulungan at i-continue pa yung friendship. However, kung mapapansin niyo sa picture, ito po sa picture ng mga men na nandito, sorry, mali yung ginamit kong tinta. So, sa picture nyo ito ng mga men na nandito, yan, kung mapapansin nyo, malaking parte ng depiction sa atin, sino ba dyan si Magellan? Ay, sino ba dyan si Lapu-Lapu? Actually, wala si Lapu-Lapu dyan. Si Lapu-Lapu ay chieftain, si Lapu-Lapu ay leader, si Lapu-Lapu, dahil leader, marami na siya pagdaanan ng labanan. Ang edad ni Lapu-Lapu, according to National Historical Commission of the Philippines, ay nasa around 60 to 70 years old para maging chieftain ka, matanda ka na. At dyan sa mga abled men ngayon, wala siya dyan. Commander siya, nanonood lang siya in distance, nagbibigay lang ng instructions. So, dito, dumaan yung kadramahan, perspective. History is a battle of perspective. Lalong nagalit si Pigafetta dun sa offend na nga siya dun sa rescue at mas lalo siya nagalit dito. Pinatay ng mga nagpanggap daw na kaibigan namin, yung aming leader, yung aming liwanag, etc. And the rest is history. See, history can be altered. And history can be viewed in a different point of view. However, history is probably one of the craziest moment yet you have to find the truth behind the lies. No? Perspective nila yun, na masama tayo. Pero sa perspective natin, no, pinagtanggol lang natin yung kunin atin. Kaya nga mapapansin mo sa insignia ng mga kapulisan, nandun si Lapu-Lapu kasi siya yung unang nagpakita ng pagpupulis, pagde-defend ng territory, small territories or anything. So, this moment na nakita natin na it could bring much more different kapag nasa battlefield, much more different than yung narrative kapag Banyagay nagsusulat, no, na mapapakita na tayo pa pala yung masama, kayo lang yung dumayo. No? Nakialam kayo sa mga dapat hindi niyo pakialaman pero pinili niyo makialam dahil bida-bida kayo. So, yeah, isa to sa mga greatest moment ng human history na ang isang superpower kagaya ng Spanya ay pinatay lamang ng mga low-tech, underpowered na mga tao sa Asia, particularly ating mga ninyo. So, yun lang. Paano? Paalam.